Paano kung sabihin ko sa iyo na ang Persya ay hindi kailanman tunay na nawala? Binago lang nito ang pangalan. Bakit magpapasya ang isang bansang may libu-libong taong kasaysayan na burahin ang pagkakakilanlan nito sa harap ng mundo sa kalagitnaan ng ika-20 siglo? Ngayon, tayo ay maglalakbay sa mga maluwalhating imperyo, malupit na mga pagsalakay, at mga desisyong muling sumulat sa alaala ng isang buong bayan. Hindi lamang ito kwento ng isang bansa. Ito ang kwento kung paano mababago ng kapangyarihan, relihiyon at pampublikong imahe ang tadhana ng isang buong sibilisasyon. Kaya't umupo muna dahil ang iyong matutuklasan ay higit pa sa isang simpleng pagpapalit ng pangalan. Ngunit bago tayo magsimula, siguraduhing mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng komento na nagsasabi sa amin kung aling iba pang nakalimutang mga sibilisasyon ang gusto mong tuklasin. Sumisid tayo. Mga historiador ng misteryo, isipin ang isang lupain na napapalibutan ng matatayog na bundok, nagliliyab na mga disyerto at mga sinaunang ruta ng kalakalan kung saan higit pa sa mga kalakal ang dumadaloy. Naglakbay din sa kanila ang pagkakakilanlan, kapangyarihan at pamana. Ang lupang iyon ay ang talampas ng Iran, isang estratehikong rehiyon na sa loob ng libu-libong taon ay naging duyan ng mga kabihasnan. Ngunit paano ito nagsimula? At sino ang mga tunay na arkitekto ng kilala natin ngayon bilang Iran? Upang maunawaan iyon, kailangan nating maglakbay pabalik sa ika-2 milenyo bago si Kristo. Nang dumating ang mga taong Indo-Iranian, sila ay mga nomad na nagsasalita ng mga wikang Indo-European, malayo na kamag-anak ng mga taong kalaunan ay magsasalita ng Latin, Griego o kahit Portuhes at Espanyol. Ang kanilang wika ay walang pagkakatulad sa Arabic na marami ngayon ang nagkakamaling iniuugnay sa Iran. Hindi, sa lumang Persian, ang madar ay nangangahulugang ina at ped-ama, mga alingaw-ngaw na patuloy na tumutugtog bilang ma at parta sa Latin. Hindi lamang sila mga tunog, sila ang mga ugat ng isang natatanging malalim at sinaunang kultura. Sa mga taong iyon, dalawa ang namukod-tangi, ang Mes at ang mga Persyano. Ang mga Mes ay nanirahan sa hilagang kanluran ng tinatawag ngayong Iran. Sila ay makapangyarihan, organisado at mabilis na itinatag ang kanilang sarili bilang dominanteng puwersa. Ang mga Persyano sa kabilang banda ay nanirahan sa mas malayong timog sa isang rehiyong tinatawag na Pars, kung saan nagmula ang pangalang Persya. Ito ay mataba at madiskarteng matatagpuan, ngunit hindi lalo na makapangyarihan noong una. Walang makakaisip na ang mga taong ito ay magpapabago magpakailanman sa takbo ng kasaysayan. Noong panahong iyon, ang Persyano ay isa lamang na limitadong heograpikong katawagan. Hindi ito kumakatawan sa buong rehiyon, lalo na sa isang buong kabihasnan. Ang tunay na sentro ng kapangyarihan ay ang mga Mes. Sila ang nagtatag ng unang pangunahing imperyo sa bahaging iyon ng mundo. Matagal bago pa man ang pangalang Persya, ay sasabihin sa mga dayuhang korte o isusulat sa mga aklat ng kasaysayan. Ngunit ang mga bagay ay malapit ng magbago. Sa gitna ng mga bundok at kapatagang iyon, isang lalaki ang isisilang na ang ambisyon ay dudurog sa mga istruktura ng nakaraan. Isang pinuno na nakakita ng higit pa sa mga nagkawatak-watak na tribo at nangarap ng walang kapantay na pagkakaisa. Ang kanyang pangalan ay Kurosh, o gaya ng pagkakilala sa kanya ng mundo, si Cyrus the Great. Sa kanya nagsimula ang panahon ng unang imperyo na nangahas na sakupin hindi lamang ang mga lupain, kundi pati na rin ang mga puso. Bago pa man mangarap sina Alexander, Napoleon o Genghis Khan na sakupin ang mundo, may isang taong unang gumawa nito at iba ang ginawa. Habang ipinataw ng mga imperyo ng sinaunang malapit na silangan ang kanilang pamamahala sa pamamagitan ng mga kamaong bakal, pagkawasak at pagpapatapon, nagtayo si Cyrus the Great ng isang imperyo batay sa isang radikal na ideya na namumuno sa pamamagitan ng paggalang. Matapos talunin ang Mes, higit pa ang ginawa ni Cyrus
kaysa sa pag-isahin ang mga tao. Itinatag niya ang imperyong Achaemenid, isang makinang pampolitika na sa halip na magtahi ng takot ay naglinang ng katapatan. Sa halip na magpataw ng iisang wika o relihiyon, pinrotektahan niya ang mga templo ng mga nasakop, iginalang ang kanilang mga Diyos at hinayaan ang kanilang mga kultura na umunlad. Para sa mga Hudyong ipinatapon sa Babilonya, halimbawa, hindi siya isang mananakop, kundi isang tagapagpalaya. Para sa mga taga-Babilonya, hindi isang kaaway, kundi isang tagapagpanumbalik. Hindi ipinroklama ni Cyrus ang kanyang sarili bilang sugo ng isang Diyos na Persyano. Matalino siyang naging pinili ng mga lokal na Diyos, at ito ay gumana ng may brutal na kahusayan. Sa ilalim ni Ciro at ng kanyang mga kahalili, lalo na si Darius Perferma, ang imperyong Persyano ay lumawak mula sa mga pampang ng Ilog Indis hanggang sa mga baybayin ng Dagat Ayan mula Ehipto hanggang gitnang Asya. Sa loob ng wala pang isang siglo, sinakop nila ang mga dakilang imperyo ng sinaunang mundo at ginawang mga probinsya. Ehipto, Babylon. Ang mga pangalang dating nangingibabaw sa kasaysayan ay katumbas na ngayon ng Pepilolis. Ngunit ang laki ay hindi lamang ang kanilang nagawa. Ang imperyong ito ay bumuo ng isang malawak na network ng kalsada na nagdurugtong sa libu-libong milya ng teritoryo. Isang sistema ng pagmemensahe na kasing bilis ng kidlat at isang burokrasya na higit pa sa pagkontrol. Nangasiwa, nagtala at nakipagnegosasyo nito. Ito ay isang obra maestra ng diplomasya, estratehiya at pragmatismo. Ang historiador na si Lloyd Llewellyn Jones, bukod sa marami pang iba, ay tinawag itong walang pag-aalinlangan na unang superpower sa mundo. Gayunpaman, ang balanse sa pagitan ng paggalang sa kultura at sentralisadong kapangyarihan ay maselan. Tulad ng isang mahigpit na lubid na nakaunat sa imperyo, kailangan lamang ng isang pagtulak o isang espada upang mabasag ito. Ang pagsulong na iyon ay dumating mula sa kanluran, pinangunahan ng isang ambisyosong binata na nagngangalang Alexander. Ang malapit ng maganap ay hindi lamang isang digmaan. Ito ay isang sagupaan sa pagitan ng dalawang mundo. Noong taong 334 bago si Kristo, isang medyo maliit ngunit disiplinadong hukbo ang tumawid sa Hellespont patungo sa silangan. Ito ay pinangunahan ng isang batang hari ng Macedonia na hindi pa 30 taong gulang. Ang kanyang pangalan ay Alexander, ngunit ang mundo ay makikilala siya bilang Alexander the Great. Ang kanyang layunin ay hindi lamang ang sakupin ang teritoryo. Ito ay ang maghiganti sa Gresya, pahiyain ang Persya, at marahil lamang maging isang alamat. At ginawa niya nga. Sa isang serye ng mga mapagpasyang labanan, sina Granicus, Isus, at sa huli ay si Gaugamela, ang hukbo ng Persya ay nadurog. Ang imperyong Achaemenid na sa loob ng maraming henerasyon ay namuno sa kalahati ng mundo, ay gumuho sa ilalim ng pagsalakay ng isang binata na may ambisyon ng isang Diyos. Ngunit ang pinakanakakagulat na bahagi ay hindi ang kanyang tagumpay. Ito ang kanyang ginawa pagkatapos. Hindi winasiwa ni Alexander ang Persya. Hindi niya ito binura sa mapa. Hinangaan niya ito, pinag-aralan ito, at sa isang paraan ay naging ganito. Pinakasalan niya ang mga prinsesa ng Persya, nagsuot ng mga damit mula sa silangan, lumahok sa mga ritual ng Zoroastrian at sinimulang tawagin ang kanyang sarili na lehitimong kahalili ng mga haring Achaemenid. Pinangalagan niya ang burokrasya ng Persya, namuno mula sa mga palasyo ng Persya, at para sa maraming Griego ay hindi iyon mapapatawad. Sa loob ng kanyang hukbo, ang Persyanisasyong ito ay nagpakawala ng isang bagyo. Itinuring ng mga general at sundalong pinalaki sa mga mitiing Heleniko ang kanyang mga aksyon bilang isang pagtataksil. Hindi ba't dumating sila upang sirain ang Persya, upang palayain ang Gresya mula sa silangang pamatok?
Ngayon tila ang kanilang pinuno ay nahulog sa karisma ng karangyaan, karilagan at espiritualidad ng Persya. Tumaas ang mga panloob na tensyon at ang ilan ay nagsimulang magsabwatan. Ngunit si Alexander ay may mas malawak na pangitain. Naunawaan niya na ang pamumuno sa isang malaking imperyo ay hindi lamang usapin ng mga espada. Ito ay usapin ng mga simbolo, lehitimo at pagsasanib. Nais niyang lumikha ng isang universal na sibilisasyon kung saan ang silangan at kanluran ay maaaring magsama-sama. Marahil ay pinangarap niyang maging higit pa sa isang hari ng Macedonian. Marahil ay nais niyang maging walang hanggan. Ang kanyang biglaang pagkamatay noong taong 323 bago si Kristo sa edad na 32 ay nag-iwan ng pangarap na iyon na hindi natapos. Dahil walang malinaw na kahalili, ang kanyang imperyo ay nahati sa kanyang mga general, ang tinatawag na Diadochi. Ang gitnang rehiyon ng dating imperyong Persyano ay nahulog sa mga kamay ng mga Seleucid, mga inapo ni Seleucus, isa sa kanyang mga komander. Ngunit ang Persya bilang isang ideya ay hindi nawala. Ito ay natulog lamang. At di nagtagal ay gigisingin ito ng mga dinastiya na inaangkin para sa kanilang sarili ang pamana ng mga sinaunang hari. Nang mamatay si Alexander, ang kanyang imperyo ay mabilis na nabasag na parang basag na salamin. Gayunpaman, sa loob ng mga nakakalat na piraso, ang Persya ay nanatili sa buhay. Sa ilalim ng pamamahala ni Seleucid at kalaunan sa ilalim ng mga Parthian, ang sinaunang rehiyon ng Persya ay hindi tumigil sa pagnanasa. Bagamat nagbago ang mga hari, ang pusong kultural ng teritoryo ay patuloy na tumitibok ng malakas. Sandali na lamang bago mabawi ng mga bagong Persyano ang kanilang trono. Sa gayon ay lumitaw ang mga Sassanid, isang dinastiya na ipinanganak sa rehiyon mismo kung saan nagsimula ang lahat. Inaangkin nilang sila ay direktang mga inapo ng mga Achaemenid at buong pagmamalaking ibinalik ang marami sa kanilang mga tradisyon. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, ang Zoroastrianismo, ang sinaunang relihiyong Persiyano na nakasentro sa Diyos na si Ahura Mazda, ay muling pinagtibay bilang pananampalataya ng Estado. Muling umusbong ang mga templo, yumabong ang kultura, at muling naging isang imperyong karapat-dapat katakutan ang Persya. Ngunit walang kapangyarihang walang hanggan. Noong ika-7 siglo, isang bagong puwersa ang umuusbong mula sa peninsula ng Arabia. Ito ay ang Islam. At hindi ito dumating bilang isang panauhin, dumating ito bilang isang mananakop. Sa loob ng mga dekada, tinalo ng mga hukbong Arabo ang mga Sassanid at kinontrol ang dating imperyong Persyano. Kasama nila ay dumating ang mga bagong paniniwala, isang bagong wika at isang bagong kaayusang pampulitika. Ang Zoroastrianismo ay unti-unting napalitan ng Islam. Ang Arabic ay naging administratibo at relihiyosong wika at nagsimulang tanggapin ng mga Persyano ang impluensya nito na gumamit ng mga salita, estilo at istruktura. Ngunit ang kaluluwa ng mga Persyano ay hindi nawala. Nanatili ito sa tula nito, sa mga agham nito, sa sining nito, at maging sa paraan ng pagyakap nito sa bago ng hindi lubos na tinatalikuran ang luma. Sa mga sumunod na siglo, ang rehiyon ay dumaan sa mga dinastiyang Turko, Mongol at iba pang lokal na Persian. Ang mga Bay ay nakontrol pa ang Baghdad, ang puso ng Caliphate. Pagkatapos ay dumating ang mga Seljuk, ang mga Mongol ni Genghis Khan, Tamilain, at iba't ibang estadong Turkman na mabangis na nakipaglaban para sa bawat pulgada ng teritoryo. Ito ay isang magulong chessboard kung saan ang kapangyarihan ay palaging nagpapalitan ng mga kamay. Ngunit sa ihip na iyon ng mga digmaan at pananakop, may nagsimulang tumigas. Isang Persian na pagkakakilanlan na bagamat Muslim ay nagpapaiba sa mundo ng mga Arabo. Ang pagkakaibang iyon ay lalakas sa ilalim ng isang bagong dinastiya
na hindi lamang magpapanumbalik ng pagkakaisang pampulitika, kundi mag-iiwan din ng isang hindi mabuburang tatak sa relihiyon. Sa gitna ng kaguluhan ng maliliit na dinastiya at mga digmaang panrehiyon, isang puwersa ang lumitaw na magpapabago, magpakailanman sa kaluluwang pampulitika at pangrelihiyon ng rehiyon, ang dinastiyang Safavidid. Hindi lamang sila isa pang lahing sabik sa kapangyarihan. Mayroon silang malinaw na pananaw na pag-isahin ang teritoryo sa ilalim ng isang natatanging bandila ng Shia Islam. Hanggang noon, ang Islam na isinasagawa sa rehiyon ay nakararami ay Sunni, tulad ng sa karamihan ng mundo ng Islam. Ngunit nagpasya ang mga Safavidid na ipatupad ang 12ism bilang opisyal na relihiyon. Hindi ito isang maayos na paglipat. Ipinatupad nila ito sa pamamagitan ng pag-uusig, mga reforma, at malalim na panlipunang muling pagbubuo. Gayunpaman, sa paggawa nito, itinanim nila ang binhi ng kung ano ang magpapaiba sa Iran mula sa iba pang mundo ng Islam hanggang sa araw na ito. Ang dinastiyang Safavidid ay gumawa ng higit pa sa isang relihiyosong punto. Mahalaga rin ito sa muling pagsilang ng pagkakakilanlang Persyano na sa pagkakataong ito ay isinama sa Islam. Itinaguyod nila ang arkitektura, tula, pilosopiya, medisina at agham, ngunit sa ilalim ng isang bagong bandila sa isang binagong wika at may pananaw sa mundo na pinaghalo ang pamana ng imperyo at espiritualidad ng Shia. Ito ay isang bagong Persya na may ibang mukha. At sa bagong mukhang iyon, ang terminong Iran ay nagsimulang muling lumitaw ng may mas malaking lakas. Nagmula sa Aryanum, ang lupain ng mga Aryan, ang pangalan ay may malalim na sinaunang ugat. Ngunit hanggang noon ay mas ginamit ito sa loob ng bansa kaysa sa ibang bansa. Sa kabaligtaran, ang Persya, na orihinal na tumutukoy lamang sa isang lalawigan, ang Fars, ay ang pangalan kung saan nakilala ng mga dayuhan ang bansa mula pa noong panahon ng mga Griego. Kaya, habang pinagtibay ng mga Safavid ang kanilang kontrol at kalaunan, ay pinanatili ng mga dinastiya tulad ng mga Qajar ang istruktura ng estado na buhay, isang dualidad ng pagkakakilanlan ang nabubuo. Persya para sa labas ng mundo, Iran para sa mga Iranian mismo. Isang kalabuan na hindi aksidente o permanente. Dahil noong ika-20 siglo, sa pagdating ng isang bagong monarko na determinadong gawing moderno at gawing kanluranin ang bansa, ang dualidad ay malulutas hindi sa pamamagitan ng mga labanan o kasunduan, kundi sa pamamagitan ng isang simpleng liham na ipinadala sa bawat embahada sa mundo. Sa loob ng maraming siglo, kilala ng mundo ang sinaunang lupaing ito bilang Persya. Ito ay isang pangalan na pumukaw ng maluwalhating mga imperyo, magagandang karpet, mistikal na tula at maunlad na agham. Ngunit para sa marami sa kanluran, ang Persya ay kumakatawan din sa kakaiba, sa malayo, sa dekadenteng, isang pamana ng mga salaysay na Griego na naglarawan dito bilang isang sibilisasyon ng labis na karangyaan, paniniil, at moral na katiwalian. Sa kontekstong ito noong ika-20 siglo pa lamang, si Reza Shah Pahlavi, ang monarkang Iranian noong panahong may malakas na ambisyon sa modernisasyon, ay gumawa ng isang desisyon na kasing simbolo at kasing estratehiko. Noong 1935, nagpadala siya ng isang diplomatikong sirkular sa lahat ng mga dayuhang embahada na humihiling na mula sa puntong iyon ay tawagin ang kanyang bansa sa katutubong pangalan nitong Iran. Bakit nga ba? Hindi lamang ito isang bagay ng kagustuhang lingguistika. Ito ay isang pagtatangka na humiwalay sa opisyalistang pananaw na pinanghahawakan ng kanluran ng Persya. Isang tatak na puno ng mga konotasyong kolonyal. Sa pamamagitan ng pag-aampon ng Iran, isang pangalan na sa Persian ay nangangahulugang lupain ng mga Aryan o ng mga Maharlika, hinangad ng bansa na magpakita ng isang bagong imahe, mas malakas, moderno at soberano,
isang hakbang ng simbolikong diplomasya ngunit hindi walang kontrobersya. Sa loob ng bansa, maraming intelektual at mamamayan ang nakakita sa desisyon bilang isang pagtataksil. Para sa kanila, ang Persya ay kumakatawan sa isang maluwalhating nakaraan. Ang mga Achaemenid, Darius, Cyrus, panitikan, medisina, ang kadakilaan ng isang imperyo na humamon sa mundo. Ang pag-iwan sa pangalang iyon ay para sa ilan ay pagputol ng isang pamana na libu-libong taong gulang. Ngunit nanatili ang desisyon. Ang Iran ang magiging opisyal na pangalan kaya't ito ay lilitaw sa mga libro, pahayagan at mga internasyonal na kasunduan. Ngunit hindi doon natapos ang kasaysayan. Noong 1979, pagkatapos ng isang rebolusyong pinamunuan ni Ayatollah Khomeini, ang monarkiya ay napatalsik at itinatag ang Islamikong Republika ng Iran. Gumuho ang relasyon sa kanluran. Ang Shiismo ay naging mas sentral at ang pandaigdigang perception sa bansa ay lubhang nagbago. Sa kasalukuyan, ang Iran ay nagbubunsod ng maraming larawan ng mga tensyong geopolitikal, mga parusa, tunggalian at fundamentalismo. Samantala, ang Persya, sa ironiko, ay nabawi ang isang romantikong aura na nauugnay sa nawalang kadakilaan, pinong kultura at isang halos gawa-gawang nakaraan. Dalawang pangalan, isang lupain at isang patuloy na pakikibaka upang magpasya kung paano ito maaalala. Dahil kung minsan ang isang simpleng pangalan ay nagtatago ng isang tahimik na digmaan sa pagitan ng kung ano tayo noon, kung ano tayo ngayon, at kung ano ang gustong makita sa atin ng mundo. Salamat sa panonood hanggang huli. Kung nasiyahan ka sa video na ito at mahilig sa ganitong uri ng nilalaman, mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang mga paparating na video at matuklasan ang mas maraming kamangha-manghang mga kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na video.